Mr. Silent Channel, ang guro kong malakas. Kabanata 2511-2515. Nagising si Lu Zuoxi. Naramdaman niyang Yian ang panginginig ng kanyang braso, at pagkatapos ay nakaramdam siya ng pagkahilo, ngunit pagkatapos ay bumalik siya sa normal. At unti-unting bumalik sa linaw ang kanyang paningin. Tiningnan niyang mabuti, medyo familiar yung scene. Paano kasi parang nasa espasyo ng Chen Kun Pot? Tinitingnang mabuti, talagang. Hindi ko inaasahan na nasa espasyo ng Chen Kun Pot sa isang iglap. Hindi na niya kailangang isipin iyon. Alam niya kung bakit iyon, ito ay ang sariling pag-uugali ng Chen Kun Pot. Ang nakatutuwa ay direktang nilamon ng Chen Kun Pot ang God's Cemetery. Ang tinatawag na main God Tablet ay dapat ang selyo ng God's Cemetery. Matapos buksan ni Kilin at Wunyo, ang malaking kristal na tableta ng buong God's Cemetery ay naging mga gintong globo. Sa sandaling ito, nakita niyang Yian na ang lahat ay nasa espasyo ng Chen Kun Pot. Ito ay kamanghamanghang, ngunit ito ay tila normal. Biglang naalala niyang Yian na sinabi ni Kilin noon na may kung anong bagay sa kanyang katawan na naging susi sa pagpino ng pangunahing tableta ng Diyos. Ngayon tila ang bagay na ito ay ang Chen Kun Pot. Sa sandaling ito, ang espasyo ng Chen Kun Pot ay dumaan din sa napakalaking pagbabago. Ang 3,000 kristal na tablet o lapida sa God's Cemetery ay naging mga sphere at nakasabit ng mataas sa kalangitan ng espasyo ng Chen Kun Pot. Sila, parang mga bituin. Noong nakaraan, ang espasyo ng Chen Kun Pot ay nasa isang estado ng kaguluhan maliban sa mga bundok at ilog, ngunit ngayon sa mga bituin na binago ng mga lapida na ito, ang kalangitan ay nabuksan. Kung ang espasyo ng Chen Kun Pot ay isang espasyo lamang noon, ito ay parang isang tunay na mundo ngayon. Walang tunay na buhay na nilalang na ipinanganak noon, at lahat sila ay mga nilalang na kinuha ni Yang Yiu mula sa labas at inilagay. Ngayon ay nagbibigay ito kay Yang Yiu ng pakiramdam na ang mundong ito ay tila may sigla. Ang siglang ito ay tumutukoy sa sigla ng mundo ng Chen Kun Pot upang manganak ng mga buhay na nilalang. Ito ay isang kahangahangang pakiramdam. Ang 3,000 lapida ay naging 3,000 bituin ng mundo ng Chen Kun Pot, at sila ang uri na may sigla. Si Yang Yiu ay nasa Chen Kun Pot space, hindi, dapat itong tawaging mundo ngayon, nararamdaman ang mga pagbabago sa buong Chen Kun Pot, na napakaganda. Palagi niyang nararamdaman na ang Chen Kun Pot ay mangganganak ng mga buhay na bagay. Para bang ang God's Cemetery ay orihinal na bahagi ng Chen Kun Pot. Ang buong mundo ng Chen Kun Pot ay gumugulo sa kaguluhan, na parang may lalabas, ngunit ang pagbabagong ito ay napakabagal. Gayunpaman, naniniwala si Yang Yiu na magkakaroon ng malaking pagbabago balang araw. Ang hangin sa mundo ng Chen Kun Pot ay puno ng sigla noon, ngunit ang sigla noon ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng higpit, katahimikan at lamig. Ngunit ngayon ang sigla sa hangin ay tila puno ng enerhiyang yang. Sa sandaling ito ay talagang nasa isang estado ng yin at yang harmony. Sa isang tiyak na sandali, nalaman ni Yang Yiu na mayroong isang lugar na sumisipsip ng kapangyarihan ng yin at yang sa mundo ng Chen Kun Pot. Tumingin siya sa paligid at nalaman niyang nasa mansion niya ito sa Chen Kun Pot. Siya si Lu Zuoxi. Sa katunayan, pagkatapos niyang iligtas si Lu Zuoxi, hinigpitan niya ang espasyo ng Chen Kun Pot at sinubukan niyang maghanap ng paraan para magising si Lu Zuoxi, ngunit hindi niya ito nakita. Si Lu Zuoxi ay kontrolado ng masamang pamamaraan ni Ji Wuxian, at ang kanyang kaluluwa ay lubhang napinsala. Hindi naglakas loob si Yang Yiu na hawakan siya ng madali. Ngunit sa sandaling ito, nakakita siya ng isang himala. Talagang nagising si Lu Zuoxi. Sa sandaling ito, naunawaan niya na pagkatapos na ang Chen Kun Pot ay sumanib sa God's Cemetery naganap ang paghahalili ng yin at yang, na nagpagising kay Lu Zuoxi. Ito ay isang malaking sorpresa. Hindi niya inaasahan na ang Chen Kun Pot ay lumunok o sumanib sa God's Cemetery at ganap na naging bahagi ng Chen Kun Pot, na nagpapahintulot sa Chen Kun Pot space na umunlad sa isang mundo na may hininga ng sigla. Ang mundo ng Chen Kun Pot ngayon ay parang isang mundong may tunay na sigla. Parang ganun. Patuloy na gumugulong ang kaguluhan sa kanyang paligid. Kung isang araw ang isang buhay na nilalang na tunay na kabilang sa Chen Kun Pot ay lilito sa Chen Kun Pot, hindi siya magugulat. Ngayon puno na siya ng expectations. Sa sandaling ito, sumilip si Yang Yiu sa silid kung saan naroon si Lu Zuoxi, pinagmamasdan siyang imulat ang kanyang mga mata, at ang pag-scan ng kanyang espiritual na pakiramdam ay nagpakita na tulad ng inaasahan, siya ay gumaling. Ang problemang bumabagabag sa kanya ay hindi inaasahang nalutas sa sitwasyong ito. Ngayon alam na niya na ang God's Cemetery ay dapat na isang bagay na napakahusay, kahit na hindi kilala, ngunit pagkatapos na maging tugma sa Chen Kun Pot, ito ay naging tunay na kumpleto. Naniniwala si Yang Yiu na magbabago ang Chen Kun Pot dahil sa pagsasama ng God's Cemetery. Sa kanyang pakiramdam, ito ang kaso. Mukhang kumpleto na ang totoong Chen Kun Pot sa sandaling ito. Inaabangan niya ito. Zuoxi. Tumingin si Yang Yiu kay Lu Zuoxi na nakahiga sa kama habang nakadilat ang mga mata at mahinang tumawag. Bagamat tila nagising siya, hindi alam kung tunay na nanambalik ang kanyang buong kamalayan. Walang tugon.
Sumimangot si Yang Yiyo at naglakad papunta kay Lu Zuoxi at umupo sa gilid ng kama. Zuoxi. Tumawag siya sa pangalawang pagkakataon. Sa oras na ito, si Lu Zuoxi, na nakahiga sa kama, ay iginalaw ang kanyang mga mata at tila tumugon, at ang kanyang mga mata ay unti-unting lumiwanag. Tumingin sa kanya si Yang Yiyan, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang makatarungang kamay ni Lu Zuoxi. Sa totoo lang, medyo kinakabahan siya, bagamat nalaman niyang hindi gaanong masama ang katawan ni Lu Zuoxi sa kanyang kamalayan, at bumalik sa normal ang buong tao. Ngunit pagkatapos ng lahat, ang kanyang kamalayan ay ang problema, at ito ay ang kanyang kaluluwa, na siyang pinakamahirap na bagay na ipaliwanag sa mundo. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nag-aalala. May utang siya kay Lu Zuoxi at sa kanyang kapatid, lalo na kay Lu Zuoxi. Masasabing ang pag-unlad ng buong Yunmen hanggang sa kasalukuyan ay dahil kay Lu Zuoxi. Mayroon siyang grupo ng mga babae, ilang bata, at ilan sa mga unang disipulo ng Yunmen. Lahat sila ay nagsimulang magsanay ng Taoismo sa ilalim ng patnubay ni Lu Zuoxi. Maraming mga pagkakataon na nagawang protektahan siya ng hanggal na batang babae na ito mula sa hangin at ulan anuman ng buhay at kamatayan, at siya ay nasa ilalim ng presyon. Siyempre, iyon ay noong ang lupa ay nasa mundo ng bundok at dagat. Ngunit kung mas maraming orihinal na mga bagay, mas hindi malilimutan ang mga ito. Kung may ilang tao sa mundong ito na higit na nakakaunawa sa kanya, kung gayon si Lu Zuoxi ay walang alinlangan na isa sa kanila. Kaya lang maraming pagkakataon na hindi niya ito ipahayag. Sa ilalim ng tila walang malasakit na hitsura, talagang mayroong mainit na puso, ito ay si Lu Zuoxi. Nakonsensya si Yang Yiyan. Alam niya talaga kung ano ang hitsura ni Lu Zuoxi sa kanya, ngunit nang magpakasal sila, pinili niyang tumakas mula sa magkapatid na Lu at nagkunwaring hindi alam. Ngayon isipin mo, tiyak na malungkot siya noong mga oras na iyon. Naisip niya ang mga tanong na ito mamaya, ngunit huli na ang lahat. Mula sa oras na umakyat siya sa mundo ng paglilinang hanggang sa oras na natagpuan niya si Lu Zuoxi, mahabang panahon na ang lumipas. Sasabihin mo ba na wala siyang pakialam kay Lu Zuoxi sa kanyang puso? Kasinungalingan yan. Sa kapaitan at pagkakasala sa kanyang puso, si Yang Yiyan ay tumingin sa mga mata ni Lu Zuoxi habang hawak ang kanyang kamay, at ang kanyang emosyon ay napakapabago-bago. Pero, sa sandaling ito nakita niya ang mga luha sa mga mata ni Lu Zuoxi. Sa wakas ay nagkaroon ng emosyonal na mga pagbabago sa kanyang mga mata, at alam ni Yang Yiyan na siya ay talagang gising. Zuoxi, ikaw. Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Yang Yiyan, hawak ang kamay niya. Ako. Ikaw bastard. Ito ang unang pangungusap na sinabi ni Lu Zuoxi, ngunit naluluhan na siya nang sabihin niya ito. Ang totoong peras ay namumulaklak na may ulan. Hindi na napigilan ng luha ang lumabas sa mga mata niya. May hinaing, selos, takot. Napakaraming bagay sa mga mata ni Lu Zuoxi. Alam ni Yang Yiyo na talagang gumaling na siya. Binuhat siya nito at niyakap sa braso. I'm sorry, kasalanan ko, kasalanan ko. Simula ngayon, hindi na ako papayag na masaktan ka ulit, ako. Huminto si Yang Yiyo, huminga ng malalim, tumingin kay Lu Zuoxi at sinabing, gusto kita, simula pa sa Earth, pero. Hindi ako naglakas loob na aminin sa iba't ibang dahilan, pero ngayon, sana ikaw na ang magiging babae ko, Zuoxi. Bagamat ito ay isang tanong, ang mga salita ni Yang ay talagang napakalabis, na iniiwan si Lu Zuoxi na walang puwang para sa pagtanggi. Siyempre, sa kasalukuyang antas ng paglilinang ni Yang, wala nang tanong kung siya ay pabago-bago o hindi. Sa halip, para sa kanya, ang labis na pagtatapat na ito ay higit na isang responsibilidad. Hindi niya gustong masaktan muli si Lu Zuoxi. Ito ang punto. Ako. Sige, pumayag ka na lang. Hindi ko sinabing pumayag ako. Ano bang problema, alam kong pumayag ka. Ikaw. May naghihintay sa labas, huli na, sa bridal chamber na lang muna natin pag-usapan. Yang Yiyu, ikaw. Ha? Okay, iwinagayway niyang ang kanyang kamay at ang buong silid ay nagdilim, at mayroon lamang ilang hindi maipaliwanag na mga tunog sa hangin. Hindi binigyan ng dominanteng lalaki ang babae ng pagkakataong pabulaanan. Ngunit para sa babaeng iyon, nawala ang buhol sa kanyang puso na libong taon na niyang hinihintay, at isang bulaklak na nakatanim sa kanyang puso ang namulaklak ngayon. Nagising siya, at natapos na ang madilim na panahon ng pagdurusa na hindi niya kayang lingunin, at ngayon ay pumasok na siya sa yakap ng liwanag na pagmamayari niya. Kabanata 2512 inaasahan kung nagmamaneho ka. Okay, oras na para lumabas. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, sina Yang at Lu Zuoxi ay natapos sa isang away at pinag-usapan ang nangyari sa isa't isa. Ang kwento ni Lu Zuoxi ay karaniwang pareho sa kanyang nalalaman. Siya ay nagdusa ng husto, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay nakamit ang kanyang kasalukuyang paglilinang ng hindi sinasadya, na mabuti. Siya ay magkakaroon ng mas maraming puwang para sa paglilinang sa hinaharap. Tungkol sa insidente sa Yunmen, maikling sinabi rin ni Yang Yiyo sa kanya ang tungkol dito. Ano? Ang pinaka nag-aalala ni Lu Zuoxi ay ang kanyang kapatid na si Lu Yusho. Ikaw, talagang gusto ka rin ng kapatid ko.
Sabi ni Lu Zuoxi sa mahinang boses na namumula ang mukha. Natural na alam ito ni Yang, at tumawa ng mahina, alam ko, huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng paliwanag kay Yusho pagbalik mo. Maaari kang magsanay sa Chenkun Pot, lalabas ako para harapin ang mga bagay-bagay, at ilalabas kita pagbalik ko sa Fairyland. Sa susunod na sandali ay direktang lumabas si Yang Yiu sa Chenkun Pot. Sa labas. Nang masipsip ng Chenkun Pot ang buong God Cemetery noon, kakaiba na ang kanyang anak na si Yang Xingfu at Lu Chongqiu ay hindi na-absorb. Nakita ni Yang Yian na ang kanyang anak na si Yang Xingfu at Lu Chongqiu ay nasa iisang lugar, ngunit pagkatapos mawala ang God Cemetery, sila ay nasa Qin Shi Huang Mausoleum, na isang underground space. Sa oras na ito, naghihintay pa rin ang dalawa. Mayroong isang napakakagiliw-giliw na imahinasyon na pagkatapos na lumunin ng Chenkun Pot ni Yang Yian ng God Cemetery, nagbago ang oras sa loob. Dahil tiningnan niya ang kanyang anak na si Yang Xingfu at Lu Chongqiu sa labas sa pamamagitan ng Chenkun Pot, talagang naguguluhan siya sa sandaling ito. Paano ito nangyari? Parang nawala ang God Cemetery. Ama! Hahaha, sa wakas lumabas na rin. Malinaw na nalaman lang ng kanyang anak na si Yang Xingfu at Lu Chongqiu na nawala ang God Cemetery, at nagpakita sila sa espasyo ng libingan, para sabihing tahasan, nasa ilalim sila ng lupa. Ngunit malinaw na alam ni Yang Yian na siya at si Lu Zuoxi ay nagtatagal sa Chenkun Pot sa loob ng 3 araw, ngunit saglit lang ito upang makita ang labas ng mundo. Siya! Nadama ito ng mabuti at nalaman na ang oras sa Chenkun Pot ay talagang nagbago. Ang ratio ng oras ay umabot sa isang kahangahangang 1 hanggang 1,000. Ibig sabihin, 1,000 araw sa Chenkun Pot, 1 araw lang sa labas ng mundo ang lumipas. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya sa kanya. Sa kasong ito, hindi ba ibig sabihin na ang kanyang paglilinang ay magiging 1,000 beses na mas mabilis kaysa sa iba? Ito ay isang tunay na makalangit na panahon. Hindi kaya bahagi ng Chenkun Pot ang God Cemetery. O, ang God Cemetery ba at ang Chenkun Pot ay mula sa parehong lahi? Nadama ni Yang Yiu na ang huling posibilidad ay mas malaki. Sa oras na ito, dahan-dahan din niyang naramdaman ang 3,000 bituin na nakasabit sa langit sa Chenkun Pot. Sa katunayan, sila ay binago mula sa 3,000 lapida ng mga Diyos at demonyo sa sementeryo ng Diyos. Ang bawat isa sa kanila ay naglalaman ng isang makapangyarihan at dalisay na espiritu at ilang mga misteryo. Ayon sa sinabi ni Nakilin at Wu Yu noon, ang pagkuha ng 3,000 lapida ng God Cemetery ay nangangahulugan ng pagkuha ng mana ng 3,000 Diyos at demonyo. Sa hinaharap, kung mauunawaan ng mga nakababatang henerasyon ng mga practitioner ang 3,000 Diyos at demonyo, makakasilang sila ng 3,000 Diyos at demonyo. Ito ay katumbas ng hindi nakikitang anyo ng 3,000 Diyos at demonyo sa kanyang Chenkun Pot. Kung paano ito mauunawaan at makuha, hindi pa niya alam. Gayunpaman, sa paghusga mula sa sitwasyon, ang kaguluhan sa Chenkun Pot ay nagbabago pa rin, at palaging may araw na malinaw. 3,000 buto ng mga Diyos at demonyo. Hindi ba't nangangahulugan iyon na maaari siyang lumikha ng 3,000 pagkakataon para sa mga tao ng Yunmen na maging mga Diyos sa hinaharap? Bagamat hula lang ito sa kasalukuyan, alam niyang malaki ang posibilidad na mag-exist ito. Ngayon kailangan nating maghintay. Maghintay hanggang sa ganap na matuno ng Chenkun Pot ang God Cemetery, at maghintay hanggang makumplito ang ebolusyon ng Chenkun Pot. Sa oras na iyon, sa tingin ko ay malalaman niya ang sikreto. Hindi siya nagmamadali tungkol dito. Anyway, pumunta na ang God Cemetery sa kanyang Chenkun Pot, at alam niya ito. Sa kasalukuyan, ang malinaw na pagbabago na lumitaw ay ang sigla sa Chenkun Pot ay nagbago, at ang unang benepisyaryo ay si Lu Zuoxi. Ito ay nagpapatunay na ang Chenkun Pot ay may kakayahang ayusin ang pinasimpleng demonyong katangian ng Yuan Shen. Pangalawa, ang paghahambing ng oras ay laban sa langit. Ang 1 araw sa labas ay 1,000 araw sa loob. Nangangahulugan ito na mayroon siyang 1,000 beses na mas maraming oras kaysa sa ibang lugar. Kahit na ang kanyang talento sa paglilinang ay kasing bagal ng isang nakahigang baka, maaari niyang mabawi ito sa oras sa Chenkun Pot. Bilang karagdagan, ang kaguluhan sa 4 na direksyon ng Chenkun Pot ay lumalakas. Alam niya na ito ay isang uri ng pag-unlock. Sa tuwing nag-evolve ang Chenkun Pot, ito talaga ang kaguluhang lumalabas sa paligid. Naiintindihan niya ito bilang isang uri ng pag-unlock. Hindi niya alam kung ano ang totoong mukha ng mundo sa loob ng Chenkun Pot, dahil ang kaguluhan ang naghihiwalay sa lahat at hindi niya ito nakikita o nararamdaman. Ngunit sa bawat pag-unlock at ebolusyon ng Chenkun Pot, lilito ang makapangyarihan at makalangit na mga bagay, tulad ng Water of Life, Spirit Peach, Watermelon Thunder, at 5 Thunder Purple Tree, ang bawat isa ay mas kahanga-hanga kaysa sa isa at may sariling gamit. Inaasahan ni Yang Yian ang araw kung kailan nawala ang kaguluhan sa Chenkun Pot. Ano kaya ang mangyayari? Gayunpaman, mayroon siyang kutob na pagkatapos lamunin ng Chenkun Pot ang God Cemetery, lumakas ang kaguluhan, at malaki ang posibilidad na isang buhay na katutubong nilalang ang ipanganak sa Chenkun Pot. Sa pag-iisip nito, lumabas si Yang Yian sa Chenkun Pot at pumunta sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanyang anak na si Yang Xingfu at Lu Chongqiu.
Nang makita ang kanyang anak na si Yang Xingfo na tinatawag ang kanyang ama ng may pagkabalisa, hindi maipaliwanag ang kanyang pakiramdam. Hindi mahalaga kung ang kanyang anak ay isang tao o isang demonyo, siya ay palaging magiging kanyang anak, si Yang Yian, at walang duda tungkol doon. Hindi mahalaga. Kung ilang beses nag-transform ang Yuan Shen, ang katawan ni Yang Xingfo ay kanya na rin. Anak niya si Yang Yian, at hindi mabubura ang relasyon sa dugo. Shinger, ama, ayos lang. Sabi ni Yang Yian. Swish! Si Yang Xingfo ay nagpakita sa tabi ni Yang Yian, ama. Ayos lang, tinapik ni Yang Yian ang balikat ni Yang Xingfo. Totoong hindi nakikita ng gintong liwanag kanina ang mga pagbabago sa God Cemetery. Alam ni Yang Xingfo na ang buong God Cemetery ay dumanas ng malaking pagbabago. Pagkaraan ng ilang minuto, nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nalaman niyang tuluyan nang nawala ang God Cemetery, at nawala rin ang kanyang ama na si Yang Yiu. Siya lamang at si Lu Changqiu ang lumitaw sa madilim na libingan. Si Yang Xingfo ay nababalisa ngayon. Siya, tumingin sa paligid at sumigaw. Buti na lang at nagpakita ang kanyang ama. Buti naman okay na siya. Si Yang Xingfo ay natatakot pa rin. Sa oras na ito, lumapit si Lu Changqiu at tumingin kay Yang Yiu at sinabing, "Anak, napainom mo na ba ang pangunahing tableta ng Diyos?" "Hindi, pareho ako sa iyo. Naramdaman ko lang ang ginintoang liwanag, at pagkatapos ay iminulat ko ang aking mga mata at nakita ko kayong dalawa." Matandang Lu, nakalimutan mo na ba na si Nakilin at Wu Niu ang tumama sa main God tablet noon? Ngayon tila ginamit ni Nakilin at Wu Niu ang kanilang buhay upang tamaan ang pangunahing Diyos na tableta, sinira ang sementeryo ng Diyos, na nagbibigay sa atin ng pagkakataong makaalis. Nagsalita si Yang Yiu ng kalahating totoo, at nang magsalita siya tungkol sa mga kaluluwa ni Nakilin at Wu Niu, mukha siyang malungkot. Siyempre, totoong kalungkutan, dahil alam niyang nagkahiwalay na nga si Nakilin at Wu Niu. Sa madaling salita, sa isang tiyak na lawak, si Nakilin at Wu Niu ang tumulong sa kanya na kunin ang God Cemetery. Gayunpaman, hindi niya sasabihin kay Lu Changqiu na ang God Cemetery ay nilamon ng kanyang Chen Kun Pot. Kung ganoon, bakit ngayon ka lang nandito? Hinanap ka naming dalawa ng ilang minuto bago ka nagpakita. Medyo hindi kumbinsido si Lu Changqiu. Nandito ako sa sulok kanina, nahihilo, at lumapit ako nang marinig kong sumigaw ang anak ko. Katulad ng sitwasyon mo, maniwala ka man o hindi. Nawala na siguro ang God Cemetery, hindi na kailangang magtanong pa tungkol dito. Ang mga kaluluwa ni Nakilin at Wu Niu ay naglaho, at ang sementeryo ng Diyos ay natural na mawawala kasama nila. Ano ang dapat pagkataranta? Nagsimulang ayusin niyang ang mga bagay-bagay, hinding-hindi niya aaminin na nasa kanya ang God Cemetery. Ito ay isang kayamanan. Si Lu Changqiu ay naghahanap ng kayamanan sa buong buhay niya, na nakatingin sa kawalan. Kung ito ay ikalat, tiyak na maaalala ito ng iba. Hinding-hindi niya ito aaminin. At si Lu Changqiu, ang matandang immortal na ito, hindi pa alam ni Yang Yiu ang kanyang tunay na pinagmulan, kaya wala siyang sasabihin kay Lu Changqiu. Anyway, hindi pa niya narinig ang pagkakaroon ng pamilya Lu sa mundo ng engkanto. Nang makitang ganito si Yang Yiu, pinaikit ni Lu Changqiu ang kanyang mga mata at sinabing, "Sinala ko na nagmamaneho ka, ngunit wala lang akong ebidensya, iyon lang, ngayon ay nasa labas ka na, see you later." Habang nagsasalita siya, ikanaway ni Lu Changqiu ang kanyang kamay para buksan ang space channel at aalis na sana. Nagmamadaling sumigaw si Yang Yiu, "Teka! Ano? Gusto mo pa ba akong itago dito?" Pinaikit ni Lu Changqiu ang kanyang mga mata, "Kahit na ikaw at ang iyong anak ay napakalakas, kung gusto mo akong panatilihin dito." "Hehe, huwag mo nang isipin iyon. Matanda Lu, ano ang iniisip mo? Ikaw at ako ay matandang magkaibigan, bakit kita pananatilihin dito?" Nagpatuloy si Yang Yiu sa isang ekspresyon na labis mong iniisip, "Gusto kong itanong kung saan ka pupunta. Sa mundo ng engkanto, maaari tayong pumunta ng magkasama. Hehe, sinusubukan mo bang kunin ang mga detalye ko pagkatapos ng mahabang pag-uusap?" Ngumiti ng tusong si Lu Changqiu. Kabanata 2513 ni Nuno Luzu. Sinadya talaga ito ni Yang Yiu. Si Lu Changqiu, ang matandang ito, ay laging misteryoso tuwing nagkikita sila, syempre sa mga tuntunin ng pagkakakilanlan. Sa huling pagkikita nila, siya ang tagapag-alaga ng lupa, at sa pagkakataong ito, nasa antas na siya ng isang demigod. Ngunit sa mundo ng mga engkanto, hindi pa nabalitaan ni Yang Yiu ang tungkol kay Lu Changqiu, kaya napaka-curious niya kung ano ang hitsura ng matandang ito. "Oo, pwede mo bang sabihin sa akin? Kapag naabot mo na ang level namin, dapat umakyat ka na sa langit. Masarap laging may ekstrang kasama sa daan papuntang langit, di ba? Para sa'yo rin." Diretsyong sabi ni Yang Yiu nang hindi umiikot sa bush. Lu Changqiu. Tumingin kay Yang Yiu at ngumisi, "Okay lang na sabihin sa iyo, anak. Actually, pareho ako sa iyo. Lahat tayo ay mula sa iisang bayan. Siyempre, hindi ako ipinanganak sa Earth. Ang aking mga ninuno ay mula sa Earth. Narinig mo na ba ang Luzu, Lu Dongbin?" Luzu. Nagulat si Yang Yian, "Luzu, Lu Dongbin?" "Oo, ninuno ko si Luzu, kaya may nararamdaman ako sa lupa. Alam ko kung ano ang ikinababahala mo.
Huwag kang mag-alala, diretso akong pupunta sa Fairyland at hindi mananatili sa lupa. Ang kayamanang hinahanap ko sa libu-libong taon ay kinuha mo. Sobrang lungkot ko. Ano ang dahilan kung bakit kailangan kong manatili sa isang malungkot na lugar? Nagkunwaring lumapit si Lu Changqiu. Stop, 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 nasabi ko na ngang hindi ko alam kung saan napunta ang God's Cemetery. Anyway, hindi ko nakuha. Maniwala ka man o hindi, hinahanap kita. Gusto ko lang sabihin na gusto kitang makasama sa pag-akyat sa langit at langit. Posible ba? Sabi ni Yang Yian. Lu. Matalim na tiningnan ni Changqiu si Yang Yian at sinabing, kalimutan mo na ito. Anyway, makakatakas ako sa mahirap na kalagayan, at mayroon ka ring kredito sa iyong hitsura. Para naman sa Heavenly Road, hehe, makakapunta ka sa Heavenly Road para hanapin ako pagdating ng panahon. Sabihin mo lang na hinahanap mo si Lu Changqiu, at natural mong malalaman. Teka, may mali, ibig mong sabihin. Ang tahanan mo ay nasa langit na daan. Tanong ni Yang Yian. Haha, ang daan patungo sa langit ay hindi lamang isang daan. Hindi ko nasasabihin. Malalaman mo ito pagkatapos mong pumunta doon. Boy, magkita tayong muli sa daan patungo sa langit kung tayo ay nakatadhana. Column, pagkasabi nito, diretsyong nawala si Lu Changqiu sa Space Channel. Inilabas ni Yang Yiu ang kanyang espiritual na pakiramdam para maramdaman ito. Oo nga, diretsyong umalis si Lu Changqiu sa mundo. Ang buong mundo ay natakpan ng kanyang espiritual na pakiramdam, na nagpagan sa kanyang pakiramdam. Sa oras na ito, lumapit si Yang Xingfu at nagsabi, Ama, ano ang dapat nating gawin? Tara na, pupunta tayo sa Fairyland, sabi ni Yang Yiu. Sagot ni Yang Xingfu, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Nakita ni Yang Yiu ang pagganap ng kanyang anak, nag-isip sandali at sinabi, huwag kang mag-alala, anuman ang landas na iyong tahakin, ikaw ang aking anak, Yang Yiu. At mula nang ikaw ay isinilang, ang iyong ina ay nag-aalala na para sa iyo. Sa kabilang banda, sinisisi ng iyong nakatatandang kapatid ang kanyang sarili dahil sa iyo. Pumunta ka sa iyong mga kapatid pagkatapos mong bumalik. Kung tungkol sa iyong hinaharap na landas, hindi iyon ang iyong pipiliin kundi ang iyong tatay, kundi iyon ang iyong pipiliin. Huwag kang gagawa ng masama. Ang mga salita ni Yang Yiu ay bumulaga kay Yang Yiu. Tumanggaw siya at sinabing, well, I am mentally prepared and I will go back with you this time. Kung tungkol naman sa magic na paraan, makatitiyak ka, ama. Ang lahat ng mga magic cultivator sa mundo ng engkanto na kumikitil ng buhay ng tao ay tinipon ko. Alam mo ang nangyari pagkatapos, ama. Lahat sila ay pinatay ng hukbo ng mga immortal sa mundo ng engkanto, at pinigilan ko rin sila. Ang mga magic cultivator ay hinding-hindi ko matutuntong sa walang kamatayang teritoryo ng madali sa hinaharap. Sa labas ng ligaw ng immortal na mundo, nakahanap din ako ng lugar na angkop para sa paglilinang ng mga magic monghe. Bilang karagdagan, magalang nilang tinatawag akong Demon Lord, ang co-lord ng magic sa immortal na mundo. Tanggap ko ito. Pagkabalik, magtatatag din ako ng magic sect na tinatawag na Holy Demon Sect. Sa tingin ko, mas mapipigilan nito ang mga magic monghe sa immortal na mundo at maiwasan ang mga salungatan sa mga immortal. Sa katunayan, gumawa ako ng ilang magic cultivation techniques at iba pa. Nalaman ko na kahit na ang paraan ng paglinang ng mahika ay iba sa paraan ng paglinang, sa huli ay pareho sila. Sila rin ay isang uri ng mahusay na paraan. Ito ang mas direkta at magaspang na paraan ng mahika. Ang pagpunta sa masamang paraan ay dahil hindi mo kayang labanan ang tukso ng panloob na demonyo. May mga tao talagang maliligaw. Ang gusto kong gawin ngayon ay gabayan at magbago, kaya't makatitiyak ka, ama. Nakinig si Yang Yiu sa kwento ng kanyang anak na si Yang Xingfu. Siya ay kalmado sa ibabaw, ngunit ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Binigyan talaga siya ng anak na ito ng matinding takot. Lumikha ng mga kasanayan sa mahika. Lumikha ng Holy Demon Sect. Siya ay talagang demonyong Panginoon ng angkan ng demonyo. Mas maganda pa sa kanya ang anak na ito. Ang punto ay ang brat na ito ay naglaro ng isang malaking laro ng chess, at maging siya ay kasama sa pagkalkula. Ang mga demon cultivator ni Ji Wuxian ay nagtatapos sa bundok Tianya. Milyon-milyong mga magsasaka ng demonyo ang aktwal niyang kinalkula, at pagkatapos siya, ang matanda, ay nilipol silang lahat sa pamamagitan ng kanyang espada. Sapat din na malupit ang pusong ito, at siya ay isang panla ng isang Panginoong demonyo. Ngunit hindi nakakagulat na isipin ito. Kung tutusin, ang kanyang anak ay isang God Demon Cultivator. Mula sa Diyos demonyo hanggang sa walang kamatayang demonyo, at pagkatapos ay sa kanyang anak, na nagigising, hindi masamang magkaroon ng hakbang na ito ngayon. Ito ay, no exaggeration to say na isa talagang malaking demonyo ang brat na ito. Sa kabutihang palad, siya ang alaala ni Yang Xingfu at nandoon ang lahat. Anak pa rin niya. Hindi siya naging tunay na demonyo at may makatwirang pag-iral. Ito ang pinakabihirang bagay. Kaharap si Yang Xingfu sa sandaling ito, may gustong sabihin si Yang Yiu, ngunit hindi niya ito masabi nang nasa labi niya. Matapos mag-isip tungkol dito, sinipa niya ito sa puwitan. Bang! Ay! Napasigaw si Yang Xingfu at pinalayas ni Yang. Tapos tumakbo siya pabalik na may kaba.
Sa oras na ito, nagsimulang magmura si Yang, ikaw na mabahong bata, nagplano ka pangalaban sa akin, at ginamit mo akong kutsilyo. Unfair ba na sipain mo ako ng ganito? Hindi, nakangiting sagot ni Yang Xingfu. Kalimutan mo na, Terra na, lumaki ka na, hindi kita makontrol, pero tandaan mo na palagi kang magiging anak ko, sabi ni Yang Yiyo, at winagaway ang kanyang kamay para magbukas ng espasyo. Pare, diretso ba tayong aalis? Hindi mo ba gustong bumisita sa ating bayan? Tanong ni Yang Xingfu. Sinabi ni Yang Yian, hindi, pumasok na tayo sa panahon ng Galaxy Civilization ngayon. Walang bakas ng nakaraan. Hindi nararapat na manatili tayo rito. Ligtas ang mundong ito at walang dapat ikabahala. Mayroon pa tayong tunay na susunod na paraan. Bumalik tayo. Binuksan ni Yang Yian at Yang Xingfu ang espasyo at bumalik sa Fairyland. Nung nagpakita ulit sila, nasa Yunmen na sila. Sa kasalukuyang Taoismo ni Yang, talagang matatawag siyang Fairy God. Ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ng langit at lupa, ang karunungan sa mga batas ng kalawakan at maging ang iba pang mga bagay ay umabot na sa tugatog. Mahigit 2,000 taon na ang lumipas sa isang iglap, at wala nang gaanong oras na natitira para sa 3,000 taon na napagkasunduan nina Lier Maho at Huang Quan Patriarch. Sa pagkakataong ito, bumalik si Yang Yian at naghanda upang umakyat sa makalangit na daan. Direkta niyang dinala si Yang Xingfu sa Yun Village, ang panloob na gate ng Yunmen. Gusto niyang isama siya para makipagkita sa ibang tao, ngunit tumanggi si Yang Xingfu. Alam niya na magkakaroon ng masamang panig sa daan ng pagsasanay sa mahika ngayon, at natatakot siyang magchismis para sa kanyang ama. Si Yang Yian, bilang isang ama, ay walang pakialam, ngunit si Yang Xingfu, bilang isang anak, ay walang pakialam. Pumunta ka, puntahan mo ang iyong ina at ang iba pa, sabi ni Yang Yian. Hindi ka pupunta. Tanong ni Yang Xingfu. Pupunta muna ako sa master uncle mo para pag-usapan ang isang bagay, sabihin mo sa nanay mo at sa iba pa na nakabalik na ako. Itinuro ni Yang Yian. Well, alam ko. Huwag mong kalimutang makita ang iyong nakatatandang kapatid. Well. Matapos hintayin ni Yang Yian si Yang Xingfu na pumasok sa Cloud Village, ikinaway niya ang kanyang kamay at binitawan si Lu Zuoxi. Ito ba ang Cloud Gate ng Immortal Realm? Tanong ni Lu Zuoxi pagkalabas ng Chen Kun Pot. Oo, ito ang ubod ng puso. Nagtayo ako ng isang maliit na nayon sa Earth. Dito ka titira sa hinaharap. Ngayon ay dadalhin kita para makita si Yushu. Kapag wala ka rito, talagang malungkot siya at nakatira mag-isa sa Peony Valley. Hinawakan ni Yang Yian ang kamay ni Lu Zuoxi at direktang lumitaw sa Peony Valley. Sa Peony Valley, mayroong daos na templo ng Peony Goddess, kung saan ang lahat ng mga bulaklak ay namumulaklak ng buo. Dahil ang Peony Goddess ay hinirang niya bilang master ng Patriarch's Hall, nagdala siya ng isang uri ng flower fairy sa Patriarch's Hall. Ngunit kapag wala ang kapatid ni Lu Yusho, mahilig siyang mataranta at madalas mag-isa ang pumupunta rito, kaya nagpagawa na lang si Yang Yiyo ng villa para dito siya manirahan. Ate. Sa sandaling lumitaw sina Yang Yiyo at Lu Zuoxi sa pasukan ng Peony Valley, lumitaw si Lu Yusho na parang sa pamamagitan ng telepathy. Excited siyang sumigaw ng, ate, mula sa malayo. Palaging nag-aaway ang magkapatid, pero napakatagal na nilang hiwalay nitong mga nakaraang taon. Ngayon, namimiss na nila ang isa't isa. Ate. Isang crying scene ang itinanghal. Gaya ng inaasahan, tumabi si Yang at nanood. Kabanata 2514, Yunmen Daosid Treasure Book. Pagkatapos bumalik sa oras na ito, ang buong Yunmen ay nakaramdam ng kapayapaan. Ito ay hindi lamang ang isyu ng Yang Yian, ang backbone, na bumalik, kundi pati na rin ang buong mundo ng engkanto ay itinuturing na maayos. Siyempre, ang pangunahing punto ay natagpuan ni Yang Yian ang kanyang anak na si Yang Xingfu, ito ang pangunahing punto. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Yang Xingfu ay nalaman lamang ng isang maliit na hanay ng Yunmen, pagkatapos ng lahat, si Yang Xingfu ay tinahak ang landas ng Diablo. Nagkasama rin ang magkapatid na Lu Zuoxi at Lu Yusho. Si Yang Yian ay may pag-aalala sa kanyang puso. Nalutas ang ilang panloob at panlabas na salungatan. Halimbawa, ang relasyon sa pagitan ni Yang Xingfu at ng pinakamatandang disipulo at ilang iba pang mga kapatid, sinabi na ang paghingi ng tawad ay dapat humingi ng tawad, at natapos na ang usapin. Sa pagmamasid ni Yang Yian sa mga junior na ito, hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Bukod dito, ang mga junior ay karaniwang lumaki ng magkasama, at walang anumang bagay na hindi mapapatawad. 3 taon ang lumipas sa isang iglap, at si Yang Xingfu ay aalis na, ngunit isang malaking kaganapan ang nangyari sa Yunmen Yun Village, at siya mismo ang nakasaksi nito, kaya nanatili siya ng isa pang araw. Ang bagay na ito ay nagbigay ng pangalan si Yang sa magkapatid na Lu, Zexang, Jingken at iba pang mga dilag. Ito ang dapat niyang ibigay sa kanila at kung ano ang dapat niyang gawin bilang isang lalaki. Natapos ang usaping ito sa pangunguna ng kanyang mga magulang. Ito ay natupad lang sa Yun Village nang walang nakakaistorbo. Pagkatapos ng maraming taon, ito ay dapat na isang paliwanag. Ang matandang pamilyang Yang ay may isang puno ng pamilya na muling inayos ng ama mismo. Lahat ng miyembro ng pamilya Yang ay lilito sa family tree.
Napakahalaga nito at pinahahalagahan ito ng bawat miyembro ng pamilya. Kaya ang tinatawag na seremonya ay nakatutok sa paggawa ng mga pangalan ng ilang babae sa family tree. Pagkatapos nito, umalis ang anak na si Yang Xingfu, at umalis siya ng walang ingay. Ngunit sa labas ng Cloud Gate, sa isang tiyak na ulap, dinala ni Yang Yiyo si Uyang Yuking upang panuurin ang pag-alis ni Yang Xingfu. Shinger. Mahinang sinabi ni Uyang Yuking na may luha sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya sumigaw. Inalaw siya ni Yang Yiyan at sinabing, huwag kang mag-alala, ang bata ay palaging lilipad kapag siya ay lumaki. Si Shinger ay mas malakas kaysa sa aming inaakala. Ang batang ito ay nananatiling mababang profile mula noong siya ay bumalik. Sa katunayan, siya ay natatakot na ang ibang mga tao sa Yunmen ay magchismisan. Dahil siya ay tila hindi kumikibo, respetuhin natin siya at huwag istorbohin. Well, sabi mo, anong klaseng demonyong master si Shinger? Malalagay ba siya sa panganib? Nag-aalala pa rin ako tungkol dito, tanong ni Uyang Yuking. Huwag kang mag-alala, ang iyong anak ay mas malakas kaysa sa iyong iniisip. Nag-usap ang dalawa tungkol sa kanilang anak. 12-12 milya ang layo, natural na naramdaman ito ni Yang Xingfu. Matapos lumuhad sa mga ulap at yumuko kina Yang Yiyan at Uyang Yuking, siya ay naging daloy ng liwanag at nawala. Nabawi muli ng Yunmen ang kapayapaan nito, ngunit mabilis itong umuunlad. Nagsikap ang lahat para magsanay. Ang buong mundo ng engkanto ay bumalik din sa normal na kaayusan, ngunit paminsan-minsan ay may mga labi ng mga demonyo na iniwan ni Ji Waxan, ngunit hindi ito makakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Sa halip, ito ay naging isang bato para sa maraming immortal sa mundo ng diwata upang sumikat, upang ang isang sikat na immortal ay lilito bawat ilang taon sa mga nakababatang henerasyon. Ang mga demonyong monghe ay isa ring uri ng paglilinang, at imposibleng sirain silang lahat, kaya naisip ni Yang Yiyo na ito ay isang magandang bagay. Ang mga demonyong monghe ay nagpatunog ng alarma para sa mga immortal sa daigdig ng engkanto, upang ang lahat ay hindi maluwag sa kanilang paglilinang. Sa isang tiyak na lawak, naglabas si Yang Yiyo ng impormasyon at lihim na kinilala ang pagkakaroon ng mga demonyong monghe, na maaaring ituring bilang isang uri ng suporta para sa kanyang anak na si Yang Xingfu. Siyempre, kung may mga demonyong nananakit sa mga mortal, sila ay masusupol ni Lei Ling. At ang mga tunay na demonyong monghe ay pinipigilan ng Panginoong demonyo na si Yang Xingfu, kaya natural na hindi nila sasaktan ang mga mortal gaya ni Ji Waxan, ngunit sa halip ay papasok sa isang maunlad na panahon. Dahil sa pang-aapi ng mga immortal, ang mga demonyong monghe ay mas nagsasanay. Sa isang banda, sila ay hinabol at inapi ng mga walang kamatayan, kaya kailangan nilang magsumikap. Sa kabilang banda, karamihan sa mga demonyo ay pumunta sa mapait at malamig na lupain ng ligaw na dagat ng bituin sa ilalim ng tawag ni Yang Xingfu. Ang kapaligiran ng paglilinang ay mahirap at kailangan nilang magtrabaho ng husto upang linangin. Bilang karagdagan, si Yang Xingfu, ang demonyong Diyos na bumaling sa paglilinang at ang demonyong Panginoon ng immortal at demonyong panahon, ay kinokontrol at lumikha ng maraming tunay na pamamaraan ng paglilinang ng mga demonyo, at nagbigay din ng daan sa mga demon cultivator. Sa kasong ito, ang mga immortal at mga demonyo ay nasa isang estado ng mutual competition, na isang magandang bagay. Anumang maunlad na paraan ay dapat may kompetisyon. Ang isang pool ng stagnant na tubig ay hindi magbabago. Noong nakaraan, ang immortal na mundo ay pinamumunuan ng tatlong pangunahing puwersa ng Chanzan, at ito ay isang pool lamang ng walang tubig na tubig. Ngayon ay mahuhulaan na ang hinaharap na immortal na mundo ay magiging isang maunlad na immortal na mundo. Pagkatapos ng kaguluhan, magkakaroon ng maunlad na panahon. Sa udyok ng landas ng demonyo, mahirap para sa walang kamatayang landas na hindi umunlad. Sa katulad na paraan, ang landas ng demonyo ay tiyak na sasailalim sa malalaking pagbabago. Sa madaling salita, ang panahon ni Yang Yiyan ay ganap na nakamit ang maunlad na panahon ng immortal na mundo. Siyempre, simula pa lang ito. Ngunit ang mga palatandaan ay napakahusay. Ang ilang immortal na lihim na kaharian na dating inookupahan ng ilang malalaking puwersa ay bukas na, at bawat immortal ay may pagkakataon na pumasok at humanap ng pagkakataon. Wala pang 500 taon na lang ang natitira bago sila Liu Er at Huang Quan ay umakyat sa langit sa loob ng 3,000 taon. Ang 500 taon ay isang kisap mata lamang para sa isang walang kamatayan. Ito ay mas totoo para kay Yang Yiyo. Pagkatapos bumalik ni Yang Yiyo, hindi na siya umalis. Nanatili siya sa Yunmen at nagplanong manatili sa Yunmen para samahan ang kanyang pamilya sa susunod na 500 taon. Kapag may oras siya, tinuturuan niya ang ilang bata at tinuturuan ang ilang disipulo sa kanilang paglilinang. Siya ay nasa Yun Village araw-araw, at ang kanyang mga asawa ay lahat sa kanya. Mabilis lumipas ang oras. Makalipas ang 200 taon, pumasok si He Lian sa kaharian ng Chanzan. Siya ay may lakas ng Chanzan noon, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang naabot niya ang kaharian. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Sa wakas, may isa pang tao sa daan patungo sa langit. Pinahahalagahan pa rin ni Yang Yiyo ang daan patungo sa langit. Puno ito ng mga hindi kilalang lugar, kaya mabuti na lang may isa pang katulong. 10 taon matapos pumasok si He Lian sa kaharian ng Chanzan, pumasok din si Old Willow sa kaharian ng Chanzan.
Sa ngayon, may 3 Chanzen si Yunmen kasama siya. Bagamat umuunlad din ang paglilinang ng iba, talagang hindi ganoon kadali ang pagsulong sa kaharian ng Tanggu Chanzen. Ito na ang rurok ng immortal na antas. Mahirap talagang umabant sa langit. Ito. Maaaring abutin ng libo-libo o 10,000 taon upang makapasok sa antas na ito. Napakabihirang lumitaw sina Hylian at Old Willow. Siyempre, hindi maiiwasan na ang Black Lotus at Old Willow ay maaaring sumulong sa Heavenly Venerable, dahil ang Black Lotus mismo ay ang Lotus Seed Nirvana ng prehistoric Black Lotus, at ang Old Willow ay isang banal na espiritu na nabagong anyo sa isang cultivator. Ang kanyang panimulang punto ay mas mataas kaysa sa iba, kaya natural lamang ito para sa kanya upang makamit ang Heavenly Venerable. Para naman sa ibang tao, bagamat mabilis din silang nagsasanay, kailangan pa rin ng oras para makamit ang kaharian ng kagalang-galang na langit. Ngunit ito ay sapat na para kay Yang Yiyo. Susunod, handa na si Yang Yiyo na pumunta sa Heavenly Road, at wala nang masyadong oras bago ang napagkasunduang oras. Sa susunod na yugto ng panahon, nagsimula siyang mang-aral sa kanyang mga alagad, at gumugol ng 200 taon sa pag-record ng kanyang Chen Kun Dao Zonggang. Nakaisip din siya ng paraan para makuha ang 10 katangiang kapangyarihan ng langit at lupa sa isa. Ang isang tableta ay maaaring malutas ito, at sa parehong oras, ang katawan ay maaaring magdala ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay nahahati sa ilang hakbang. Ang mga may mataas na talento at malakas na pisikal na katawan ay sumisipsip ng higit na kapangyarihan ng katangian, at ang mga hindi masyadong mahusay ay maaaring sumipsip at tumanggap ng ilang uri. Gayunpaman, maaari nilang gawin ang karamihan ng kapangyarihan na sumanib sa katawan upang makamit ang balanse. Bilang karagdagan, iniwan din niya ang Chen Kun Body Tempering Technique, na isang pill at body tempering method, para mapaglabanan ng katawan ang kapangyarihan ng maraming katangian, para masanay niya ang kanyang Dao Seed Technique. Ito ay itinuturing na kanyang tunay na sistema ng pagsasanay, na kabilang din sa kanyang Daoismo. Sa isang kahulugan, kung magsasanay ka ayon sa kanyang pamamaraan, ang pagsasanay mula sa simula ay isang pamamaraan na mas mataas kaysa sa God Realm. Siya mismo ay hindi alam kung ano ang magiging paraan ng pamamaraang ito sa huli, ngunit isang bagay ang tiyak, iyon ay, ang pagsasanay ng Chen Kun Dao Seed Technique ay tiyak na papasok sa God Realm at magiging isang Diyos, na mas mataas kaysa sa antas ng Immortal Realm. Ang isa pang pinakamalaking bentahe ay walang paghihigpit sa pagsasanay ng Chen Kun Dao Seed Technique, ibig sabihin, maaari mo itong isagawa kung ikaw ay isang mortal, at maaari mo ring isagawa ito kung ikaw ay isang immortal. Siyempre, may mga kawalan din. Ibig sabihin, hindi alam. Ano ang magiging resulta ng pagsasanay sa bandang huli, mismong si Yang Yiyo ay hindi alam, dahil pagkatapos na umusbong ang Dao Seed, sa kalaunan ay tatubo ito bilang isang matayog na puno na may kasanayan. Sa yugtong ito, ang 10 mahuhusay na buto ng Dao sa kanyang Fairy Crystal ay sumibol lahat at naging 10 pala, na nasa lupain na ng Heavenly Venerable. Kung tutuusin mula sa paglaki ng Dao Seed Tree, ito ay simula pa lamang. Kaya ang pamamaraang ito ay labag sa kalooban ng langit. Ito ay isang pag-iral na tiyak na makakapagpabago ng isang sistema ng paglilinang. Matapos mailabas ang pamamaraang ito, dapat ay panahon na kung kailan sasailalim sa mga pagbabago ang daigdig ng engkanto. Patuloy na ginagawang perpekto ni Yang Yiyo ang lahat ng aspeto ng diskarteng ito sa espasyo ng Chen Kun Pot, kabilang ang pisikal na katawan, kaluluwa, elixir, paraan ng Dao, at iba pa. Naganap na para sa paglilinang ng Chen Kun Dao Seed Technique. Nang nagtatago sa espasyo ng Chen Kun Pot upang maperpekto ito, ganap na nakalimutan ni Yang Yiyo ang tungkol sa oras. Paglabas niya, nalaman niyang 200 taon na ang lumipas sa labas ng mundo. Ang ratio ng oras ng 1 hanggang 1,000 ay isang proseso ng pagiging perpekto sa 10,000 mga unit. Masasabing na perpekto ito ni Yang Yiyo sa sukdulan. Kasama ang mga derivatives ng iba pang mga paglilinang, ito ay sa wakas ay matagumpay. Pinangalanan ito ni Yang Yiyo na Yunmen Dao Seed Treasure Book. Sa pagkalkula ng oras, may ilang dekada pa ang napagkasunduang 3,000 taon ng pag-akyat sa langit. Matapos lumabas sa retreat, si Yang Yiyo ay nababalisa para sa mga pangunahing miyembro ng Yunmen, at inihayag ang Yunmen Dao Seed Treasure Book. Pagkatapos basahin ng lahat, nabigla silang lahat. Bumantong hininga ang panganay na kapatid na si Yun Changsheng at sinabi, kung hindi ko nakamit ang Tangguo, tiyak na sanayin ko na ang treasure book na ito. Talagang hindi naaangkop para kay Tangguo na lumipat sa iba pang mga pagsasanay. Ngumiti din si Yang Yiyo at sinabing, natapos na ng lahat ang daan na dapat nilang tahakin. Ang pagsasanay na ito ay isang bagong sistema. Pumili tayo ng mga bagong disipulong magsasanay mula sa simula. Pagkatapos ng talakayan, napagdesisyonan ang bagay na ito. Ang mga responsableng tao ng ilang bulwagan ng Yunmen ay handang tumanggap ng mga bagong disipulo at simulan ang pagsasanay sa Yunmen Dao Seed Treasure Book. Matapos makumplito ang bagay na ito, direktang iniutos ni Yang Yiyo ang isyu ng mga kahalili, na orihinal na pipiliin mula sa ilang mga disipulo. Gayunpaman, maliban kay Meng Tian, na isang ghost cultivator at hindi angkop,
ang iba pang tatlong disipulo ay determinadong tumanggi, at sa halip ay sama-samang hinirang ang bunsong anak na siyang Yuanqing upang maging susunod na master ng Yunmen. Inirerekomenda ito ng panganay na kapatid na lalaki at ng mga elder dahil siyang Yuanqing lamang sa mga anak ni Yang Yiyu na bata pa upang lumipat sa Yunmen Daosid Treasure Book. Naisip ito ni Yang Yiyu at pumayag, ngunit ipaubaya niya ang bagay na ito sa panganay na kapatid. Kapag umakyat sa langit ang panganay na kapatid, siyang Yuanqing ay opisyal na magiging susunod na pinuno ng Yunmen. Kabanata 2515 Pagpasok sa daan patungo sa langit. Inayos ni Yang Yiyu ang lahat para sa buong Yunmen. Ang Yunmen Daosid Treasure Book na iniwan para sa mga disipulo ay ang pundasyon para sa hinaharap na kaunlaran ng Yunmen. Siyempre, sa ngayon, si Yunmen ang naging pinakanatatanging pag-iral sa buong mundo ng engkanto, transcendent at pambihira, at tunay na naabot ang kanyang orihinal na inaasahan. Ang susunod na hakbang ay ang pagpunta sa daan patungo sa langit. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya sa pagkakataong ito, kaya kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkaraan ng 30 taon, dumating ang 6 na tainga na Mekak. Matapos magkita ang dalawang magkapatid, naghanda na sila para sa daan patungo sa langit. Ang 3 tao na sumang-ayon 3,000 taon na ang nakalilipas, pagkatapos ng 3,000 taon, idinagdag ang Black Lotus at Old Willow Tree, na inaasahan din. Umalis ang 4, lahat sila ay mga Heavenly Venerables. Noong una, gustong sumunod ni Xiao Fengwang at ng iba pa, ngunit tumanggi si Yang Yiyu. Pagkatapos ng lahat, ang daan patungo sa langit ay iba sa iba. At si Yunmen ay may kanyang pamilya at mga kaibigan, kaya pinakaligtas na hayaan silang lahat na manatili bilang susunod na hakbang. Ang punto ay maliban sa kanya, ang Black Lotus, at Old Willow Tree, Xiao Fengwang, Niu Duzi, at iba pa ay makapangyarihang mga hayop, ngunit isang hakbang pa rin sila mula sa pagiging kagalang-galang sa langit. Alam na alam ni Yang Yiyan na sa mundo ng paglilinang, ang pagkakaiba ng isang buhok ay kadalasang isang mundo ng pagkakaiba, kaya't ang hayaan silang manatili ay ang pinakamahusay na pagpipilian at ang isa na pinakakaginhawaan niya. May nawala sa kanya noon, at alam niya kung paano pahalagahan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ang Yunmen na may maraming makapangyarihang tao ay ang pinakaligtas at pinakamakapangyarihang Yunmen. This time umalis na siya, hindi niya talaga alam kung kailan siya makakabalik. Posible na pagkatapos pumunta sa Heavenly Road, makakahanap siya ng paraan ng pag-iisip, o maaari siyang direktang umakyat sa langit. Hindi niya alam kung makakabalik pa siya. Kaya't mahigpit na ipinag-utos ni Yang Yiyan na sinuman sa publikong Yunmen na gustong umakyat sa Heavenly Road ay dapat umabot sa antas ng Chanzan. Ito ang tuntunin ng sekta ng Yunmen, at kailangang sumunod ang lahat. Ang lahat ay natural na kailangang sumunod sa utos ni Yang Yiyan. Matapos ipaliwanag ang lahat ng dapat ipaliwanag, kinuha ni Yang Yiyan sina Helian, Old Willow, at Liu at diretsyong umalis nang hindi naaalarma ang sinuman. Ngunit pagkatapos nilang mawala, lahat ng mga disipulo ng Yunmen, daan-daang libong mga disipulo, lahat ay tumingin sa langit, yumuko sa langit, at sumigaw, "Palam, Guru." Bagamat hindi malakas ang boses, si Yang Yiyan, na nasa labas ng langit, ay nanginginig. Tara na. Matapos tingnan ng malalim ang ibaba, ikanaway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay, at nawala ang 4. Nang muli silang lumitaw, narating na nila ang ika-9 na langit. Dao Yuyang. Boses iyon ni Huangquan Patriarch. Nakagawa na sila ng kasunduan, at si Huangquan Patriarch ay naghihintay sa 9th heaven. Hello, Senyor, saludo si Yang Yiyu kay Huangquan Patriarch. Dao Yu, masyado kang magalang. Tinatanong ka ng aking disipulo, nagsalita si Huangquan Patriarch at kumuha ng isang piraso ng imaheng bato. Kinuha ito ni Yang Yiyu at nakita si Kier na may pag-scan ng kanyang espiritual na kahulugan. Mayroong ilang mga salita ng nawawala at pag-aalala sa loob nito. Matapos basahin ito, maingat na inalis ni Yang Yiyu ang imaheng bato. Si Kier ang huling disipulo ni Huangquan Patriarch, at minana rin niya ang Ghost Cave at naging pinuno ng Ghost Cave sa kasalukuyan. Kaya't ginawa niya ang kagandahang loob ng junior kay Huangquan Patriarch. Tungkol sa matagal na pagbabalik ni Kier sa Ghost Cave, hindi siya pinigilan ni Yang Yiyu sa simula. Ito ang pinili ni Kier, at naramdaman din niya na ito ay mabuti para kay Kier. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mahusay na pagpipilian, at ang Ghost Cave mismo ay angkop din para sa paraan ng paglilinang ng multo. Ibinigay din ni Yang Yiyan kay Kier ang natalo na Ghost Fairy Army sa ilalim ni Meng Tian, at magiging kapakipakinabang para sa kanila na magsanay sa Ghost Cave sa hinaharap. Matapos magkita ang dalawang panig, nagsimula na silang formal na magtipon. Lahat sila ay nasa antas ng Chanzan, ang 5 dakilang Tanggu Chanzan, at tumungo sa Tiandao Road. Ang paglalakbay sa mundo ng mga diwata ay natapos na. Walang nakakaalam kung ano ang susunod na larawan, at kung ano ang magiging daan sa hinaharap. Ngunit para kay Yang Yiyan, ito ay puno ng mga hamon at walang katapusang fighting spirit. Ang Tiandao Road ay ang langit, na kilala bilang ang 3 kaharian ng mga Diyos. Ito ay isang lugar kung saan ang lahat ng nagsasanay na nilalang ay nananabik. Hindi sigurado si Yang Yiyan tungkol sa mga Diyos, kung anong mga pamamaraan ang mayroon ang mga Diyos, at kung ano ang hitsura nila.
Ngunit alam niyang dapat pamilyar dito si Lao Liusho. Ang pasukan sa Tiandao Road ay nasa pinakamataas na punto ng Nine Heavens. Ito ang ubod ng mundo ng engkanto at ang lugar ng pader ng hangganan. Tanging ang mga nakarating na sa antas ng Tonggu Nine Heavens ang makakadaan sa boundary wall at makapasok sa Tiandao Road. Kung hindi, sila ay dudurog sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pader sa hangganan. Alam na ni Yang Yian ang lahat ng ito noon pa. Mentally prepared din siya. Huang Quan Patriarch, Lear Macaque, He Lian, Lao Liusho, at Yang Yio. Ang 5 dakilang Celestial Masters ay umakyat sa makalangit na daan, lumukso at dumiretso sa kailaliman ng Ninth Heaven. Ang mga layer ng ulap at ambon ay lumipad sa kanila, at sila ay tumagos din sa 9 na layer ng ulap at ambon. Sa wakas, nakarating sila sa isang nakakasilaw na lugar. Ito ang boundary wall, at ito rin ang pinakamalalim na bahagi ng Nine Heavens. Para sa mga immortal na nakaintindi sa Nine Heavens at sa ibaba, ito ang Heaven Slash. Pagkarating dito, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yiu kung bakit ang Nine Heavens of the Immortal Realm ay tinawag na Nine Heavens. Ang 9 na ulap at ulap ay nahahati sa 9 na antas ng kalawakan ng daigdig, kaya naman umiral ang 9 na langit. Nandito na tayo. Ito ang daanan patungo sa Heavenly Ascension Road sa Immortal Realm. Sabi ni Huang Quan Patriarch. Nakaakyat ka na ba sa Heavenly Ascension Road? Tanong ni Yang Yiu kay Huang Quan Patriarch. Si Huang Quan Patriarch ay ngumiti at umiling at sinabing, bagaman alam ko ang ilan sa Heavenly Ascension Road, hindi ko alam iyon. Tila ayaw ni Huang Quan Patriarch na magsabi pa tungkol sa kanyang mga gawain, kaya hindi na nagtanong pa si Yang Yiu. Gusto lang niyang malaman ang background ni Huang Quan Patriarch. Ngayon ay parang ayaw na niyang sabihin kaya hayaan mo na. Sino ang walang sikreto? Ngunit naramdaman niya na si Huang Quan Patriarch ay walang masamang hangarin sa kanya, hindi bababa sa ngayon, syempre, ito ay dahil din kay Kier. Let's go. Mag-usap muna tayo. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Liu Er. Napakalinis at maayos pa rin, lumapit siya sa boundary wall at hinimok ang kanyang magic power na tumama sa boundary wall ng direkta. Boom! Ang malakas na kapangyarihan ng mahika ni Liu Er ay nagpilit ng vortex sa boundary wall. Simple at magaspang, ngunit epektibo. Sa isang kislap ng gininto ang liwanag, tumalon si Liu Er, at sa susunod na sandali ay nawala agad ang puyo ng tubig, syempre, nawala din si Liu Er sa parehong oras. Ito, medyo nalito si Yang Yiu. Ang sabi ng matandang Willow Tree, ang boundary wall dito ay hindi na boundary wall ng ibang lugar sa fairy world. Ito ay may mga tuntunin at kumukonekta sa langit, kaya hindi karaniwan. Lahat ng gustong pumasok ay minsan lang magbubukas, isa-isa, habang nagsasalita siya. Iwinagayway ng matandang puno ng willow ang kanyang kamay at lumitaw ang isang makulay na sanga ng willow at hamampas sa pader ng hangganan. Pagkatapos ng dagandong, lumitaw ang isang puyo ng tubig. Ang buong puyo ng tubig ay pareho pa rin sa natama ni Liu Er, makulay ngunit hindi mo makita kung ano ang nangyayari sa loob. Ito ay isang portal lamang. Ang matandang puno ng willow ay pumangalawa. Pagkatapos ay dumating ang matandang ninuno na si Huang Quan. Naiwan sa field sina Black Lotus at Yang Yiu. Tumingin si Black Lotus kay Yang Yian at sinabing, mauna ka. Alam ni Yang Yian na nag-aalala si Black Lotus sa kanya, ngunit ganoon din ang pagtawid sa boundary wall. Ngumiti siya at sinabing, mauna ka na. Gusto kong tingnan muli ang Fairyland. Well, mag-ingat ka. Nararamdaman ko ang malakas na marahas na puwersa sa puyo ng tubig. Matapos magbigay ng babala ang Black Lotus, isang itim na lotus ang lumitaw sa kanyang palad at direktang pumasok sa boundary wall upang buksan ang isang portal. Nag-flash in siya at nawala. Pinanood ni Yang Yian ang Black Lotus na nawala sa hangganan ng pader, tumingin pabalik sa mga gumugulong na ulap sa likod niya, at sinabi sa kanyang sarili, hindi na makakabalik ang iba, ngunit paano ako? Pagkatapos ng isang nakakagulat na pangungusap, lumingon siya at tumingin sa hangganang pader na humahantong sa labas ng 9 na langit, tulad ng isang walang katapusang pader, at sinabi, matanda, narito ako, nang matapos siyang magsalita, siya. Nagsample ng palad, makulay, at ang liwanag na sumabog ay hindi mas mahina kaysa sa hangganan ng pader, o higit pa. Boom! Tulad ng isang kanyan, nataman niya ang isang vortex portal gamit ang isang palad, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon, at siya ay kumislap, at ang portal na bumukas sa pader ng hangganan ay nawala din. Ang daan patungo sa langit. Isa ba itong kalsada? O ito ba ay isang mata? Hindi alam ni Yang Yiu. Ngunit matapos makapasok sa boundary wall passage, sa wakas ay nalaman na niya kung bakit tinawag itong daan patungo sa langit. Ito ay talagang isang kalsada. Isang walang katapusang daan na puno ng hagdan. Matapos dumaan sa boundary wall, matatag ang mga paa ni Yang Yiu at nalaman niyang napadpad siya sa White Jade Steps. Ito ay isang hagdan na umaakyat ng patong-patong. Walang katapusan sa paningin. Ito ay humigit kumulang 9 na metro ang lapad at umiiral sa suspensyon. Itim ang paligid, at tanging ang puting jade na hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa ay naglalabas ng puting liwanag. Ang bawat hakbang ay natatakpan ng mga sinaunang inscription. Sa di kalayuan, nakita niya ang mga figure ni Liu Er, Huang Quan Patriarch, Old Willow, at Black Lotus.
Sa sandaling ito ay tumunog ang isang sipol. Tutok sa iyong isip at huwag magambala. Ito ang hangin mula sa langit. Ito ay umiihip na parang kutsilyo at nagpapakalat ng kaluluwa. Dumating ang boses ni Old Willow. Nagulat si Yang Yiyo at mabilis na naging alerto. Naririnig niya na napakaseryoso ng boses ni Old Willow. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya itong solemn na. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.